Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So another bad news na naman guys, no. Ewan ko ba, no, kapag yung tumitingin ako ngayon sa social media ko, puro mga bad news yung mga nakikita ko, no, yung mga nai-scam, yung mga umuuwi. Siguro kaya ako nakikita yung mga ganitong topic para din ma-share natin dito sa channel natin. Para ikaw na nakikinig or ikaw na nanonood, hindi mo na ma-experience yung mga na-experience ng iba. Nakakapagtaka lang, no guys, na sa modern era natin ngayon na readily available lahat ng mga information sa internet guys, ang dami pa rin pong nai-scam, ang dami pa rin naloloko, no? Meron akong ipapakita sa inyo, no, guys, na nakita natin sa social media and medyo serious, no? Kasi merong chance na talagang siya ay maban dito sa Canada dahil doon sa nangyari. So, I hope na ito ay kapulutan ng aral doon sa mga makakapanood. Mag-ingat kayo guys kasi napaka-seryoso po ng Canada. Talagang kailangan you are honest, no? And talagang yung mga isasubmit nyo na mga documents, tignan nyo mabuti, paulit-ulit nyo reviewin bago nyo isubmit yan. Or else, baka ito mangyari sa inyo. Pero bago yan, intro muna tayo. So yun guys, ito yung nakita ko sa social media, no. So babasahin ko sa inyo plus yung letter din na nanggaling sa IRCC, shinare din niya sa SOCMED. So babasahin din natin yon. I will also share kung ano yung aking thoughts and para maging aral din, no, doon sa mga manonood. Ang sabi niya dito, hello po. Naka-receive ako ng letter kanina from IRCC. Tapos kailangan ko sumagot in 10 days. Nalaman nila na mga fake ang mga documents ko pagpasok ng Canada na kagagawan ng kakilala ko na nagpapabayad. Sa letter na sagot ko sa IRCC, sinabi ko lahat-lahat na isa ako sa biktima ng gumawa nitong mga peking papeles. Mapaalis lang kami papuntang Canada. Sana kung madami kami naka-receive ng letter na ganito, sana aksyonan agad ng CBSA or immigration para mahuli agad siya. #scam. Yan. So, based dun sa kanyang sharing, yung nilapitan niya, hindi ko alam kung friend lang niya ba or kung yung friend niya ba to is legitimate na consultant dito sa Canada, hindi ko alam guys. No? Pero mamaya, i-share ko sa inyo yung website kung saan kayo pwedeng tumingin at pwede nyo ma-verify doon kung yung kausap nyo ba na consult is really legitimate po na consultant dito sa Canada. Basahin naman natin guys yung letter po ng IRCC sa kanya. Sabi dito, I have reviewed your application and the documents you submitted in support of it and I am concerned that you may not meet the requirements to remain in Canada. In particular, I am concerned that you have not fulfilled the requirement put upon you by Section 16 of the Act, which states, a person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires. Ayan. So yung section na yan guys, sinasabi lang na dapat pag nag-submit ka ng mga documents, no, at pag nag-a-apply ka ng visa, kailangan truthful, no, honest yung mga isasubmit mo ng mga papeles na re-reviewin naman ng mga visa officer or ng IRCC. Specifically, I am concerned based on the results of our verification into the matter that your declaration of having been employed from Condescentris Philippines Trading as Remote Philippines in Manila is false. I am also concerned that on the visa application you submitted to gain entry to Canada and to in turn secure the temporary resident status you have maintained to this date. You provided false documentation on the same matter including an illicitly obtained certificate of employment, employee ID card, and support letter among other items. Ayan. So yun nga yung sinabi niya sa post na ang sinubmit daw guys nung friend niya is mga fake documents, no.
So, upon review ng IRCC, nalaman nila na yung mga sinubmit is peke, no? Kasi kami guys, nung nag-submit din po kami para sa aming student visa, para sa work permit at para po sa PR, sinubmit namin to lahat guys. I think for the past 10 years, no, kailangan mong isubmit yung mga pinasukan mo na company sa Philippines. So, hihingan kayo ng COE. So, mag-ingat kayo doon guys kasi even yung mga dates, tinitignan nila yan at hindi ko alam kung paano sila nagve-verify no doon sa mga company na napasukan nyo. Pero on this matter guys, sinasabi nga na peke po yung mga documents na sinubmit. Naku po, as far as I know, this is malinaw guys na misrepresentation to, and alam naman natin guys no, and for sure may mga narinig na rin kayo na mga cases ng misrepresentation. Okay, so tuloy natin. For having submitted false information on a relevant matter, I am concerned that you may be inadmissible to Canada under A40 for direct misrepresentation of material fact. Section 40 of the Act states, a permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation for directly or indirectly misrepresenting or withholding materials facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this act. Ayan guys. So misrepresentation nga no. Hindi niya pwedeng sisihin yung nag-submit kasi yung pangalan niya nakalagay doon guys no. Ikaw yun guys. Ikaw yung nakapangalan doon. Kaya dapat lagi nating chine-check yung mga sinasubmit sa atin. Pero ang question in mind guys no, mamaya pag-uusapan natin no. So talaga bang biktima siya or part of it no? Section 40 of the Act states in turn that a foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of 5 years following in the case of a determination in Canada the date the removal order is enforced. Paano ba natin masasabi no na guaranteed visa trap yung kausap nyo, meaning scam no? Yung mga usual guys no, kapag pinangakuan kayo na pag pumasok kayo sa program namin 100% kayo ay mapi-PR, or pag nag-deposit kayo dito sa program namin kayo ay mapi-PR 100%. Kasi ako guys, on my own perspective no, kahit na sabihin natin napaka-expert na yan or lawyer pa yan dito sa Canada, wala pong magsasabi sa inyo na guaranteed na magiging PR kayo pag pumasok kayo sa isang program. Wala pong ganun no. Kami din po ay pumasok din kami sa consultant, and upfront sinabi po ng aming consultant walang guaranteed no. Kahit na sabihin natin pumasok ka as a student visa, nagbayad ka ng tuition fee, tapos nakapasok ka ng ganito, ganyan, hindi pa rin po yun guaranteed, no? So, pag may nangako sa inyong ganyan, bogus na yan, guys. Or, pinapasakay lang kayo para kayo ay mag-deposit na sa kanila. At isa pa, guys, yung mga fake job offers or yung mga fake na lamiya, no? Makikita nyo yan, guys. Pakikitaan kayo ng mga LMIA na napakatataas na mga sweldo no, at hindi nyo alam Photoshop pala no. As far as I know, pag merong kukuha sa inyo dito na employer no, wala dapat kayong gagastusin kasi si employer talaga dapat ang gumastos niyan para sa inyo. Kasi nga huhugutin nila kayo from outside Canada, so dapat sila ang magpo-provide sa inyo ng mga ganyang bagay. Meron nga ako niyang nakita guys, sagot lahat, pati yung hotel, pati yung ticket nila, no? Lahat yan, dapat si employer ang gagastos. So, pag may humingi sa inyo guys ng processing fee, deployment fee, yung mga ganyan, mag-isip-isip na kayo guys kasi malamang sa malamang scam yan. So, ano guys ang pinagkaiba ng legitimate na RCIC sa ghost consultant? Pag sinabi natin guys RCIC, ang ibig sabihin yan guys is Regulated Canadian Immigration Consultant. Yung mga legitimate guys na consultant, naka-register yan guys sa CICC or yung College of Immigration and Citizenship Consultants. Yung mga ghost consultant naman guys is yan yung mga nagpapanggap lang at gusto lang talaga kayong perahan. Ito guys yung website kung saan nyo pwedeng tignan yung kausap nyo na consultant kung sila ba ay registered at talaga bang legitimate na mga consultant na pwede nyo maasahan dito sa Canada.
So yung link guys, share ko na rin sa description para magamit nyo at ma-check nyo talaga yung mga kausap nyo. Pupunta tayo guys dun sa section 40 or yung sa misrepresentation. Nako guys, napakasakit yan kasi 5 years yan na ban. Ang ibig sabihin yan guys, you are inadmissible po sa Canada. Meaning, bawal kang pumasok at bawal ka ring mag-apply dito sa Canada sa loob ng 5 taon. So meron din tayo guys mga nakikita ng mga modus na nagpo-post sa Facebook, sa WhatsApp. Mag-isip-isip kayo guys kapag diyan dinadaan lahat ng communication. Kasi guys, most of the time yung mga legitimate talaga ng mga companies at legitimate na consultant, merong sariling email domain yan na sample guys is info at tapos yung pangalan ng agency. Kasi guys, binabayaran po yan, no? Para ikaw ay magkaroon ka ng sariling domain, kailangan mong i-apply yan. Hindi ko naman sinasabi na pag merong mga ganyang domain, 100% na legitimate na, no? Kailangan nyo pa rin i-check. And lastly guys, no, kapag yung nangangako sa inyo or yung kausap nyo at yung mga information na sinasabi nila sa inyo is too good to be true, no? Talagang ipapangako sa iyo ang bituin at langit, no? Mag-isip-isip ka na. Maraming ganyan na napakataas ng sweldo, libre ang housing, libre yung ganito, libre yung ganyan, no? Mag-isip-isip ka na guys. Kasi yan, talagang pasasakayin ka nila yung mga nangi-scam, no? Ibibigay lahat yung mga possible para ikaw talagang maingganyo at magpasok ka na ng deposit sa kanila. So ito guys, i-share ko sa inyo yung visual aid lang or yung table ng comparison ng legitimate na consultant at yung mga scammer lang. Para guys, meron kayong guide. Kasi kami guys, pumasok din po kami ng consultant, no? Pero very transparent po yung kausap namin and very professional. So lahat po ng mga documents na sinasubmit namin sa kanila, chinecheck nilang maigi at pag nag-lodge na sila doon sa portal, meron din kaming access doon. So yung email and password, hawak nila, hawak din namin. So lahat po ng i-attach nila ng mga forms, documents, bago nila isubmit, pinapakita muna nila sa amin. So, hindi ko maintindihan paano nangyari na nakapag-lodge at nakapag-submit yung friend niya na yon nang hindi niya na double check, no? Kasi kami talaga multiple times like yung SOP, ang daming version nun guys na lagi naming chine-check. Even nung nandun na sa portal, yung mga COE namin, yung mga ID, yung mga bank documents, lahat yun guys, chinek naming maigi bago talaga namin sinabi doon sa consultant na yes, we are ready to submit. Laging ganon guys, no? So again, that is very very unfortunate, pero yan nga, this sharing guys is para din maging aware kayo na merong mga ganito, para mag-ingat kayo guys. Tandaan po natin, walang shortcut dito sa Canada. Ang shortcut, kadalasan yan, pag pumasok ka dyan, yan po ay dead end. Okay? So, thank you for watching guys. See you on my next video. Peace!